Matagumpay na naibagsak ng Philippine Coast Guard ang mga floating aggregate device o PAYAO sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng panggugulo ng mga barko ng Chinese Coast Guard. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Sa kabila ng presensya ng Chinese Coast Guard, 20 floating aggregate device o PAYAO ang matagumpay na ibinagsak sa West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard, katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. 11 ang naibagsak sa Hasa-Hasa Shoal at 9 naman sa Kanduli Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. 50 hanggang 55 nautical miles lamang mula sa Palawan. Regardless, whatever actions kung magbabagsak tayo ng PAYAO or whatsoever, this falls within our own sovereign rights. So wala silang dahilan para i-challenge tayo dito, i-supervise whatsoever, dahil sila mismo ang nagbabiolate ng international law for being there. 4 na barko ng China Coast Guard ang namataan habang isinasagawa ang operasyon ng PCG. Kabilang dito ang CCG 5101, 5103, 21558 at 21549. Dagdag ni Tariela, paulit-ulit na radio challenges at dangerous maneuvers ang ginagawa ng mga nasabing Chinese vessels upang guluhin ang operasyon. So ang ginagawa nila, yung maliliit na yan, na 215 series, sila yung nagmamaneuver para maghiwa-hiwalay tayo and not to have a synchronized movement as we drop the PAYAO. And then for the 5101 and 5103, nagdi-dangerous maneuver siya sa mga Coast Guard vessel natin, not because they are not adhering to the rules of the road. No? Sa kabila ng panggigipit, matagumpay pa rin naibagsak ang mga PAYAO ng PCG at BFAR sa tulong ng mga 10 lokal na mangingisda. Giit ni Tariela, patuloy nilang gagawin ang mga ganitong hakbang para palakasin ang kabuhayan ng mga fisherfolk bilang bahagi ng programang Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.